Mga kabunyog, follow up ko ito sa diniscuss ko kanina tungkol po sa ginawang pagtitipon ngayong araw ng mga pro-Duterte. Ngayong araw, kaninang hapon sa Club Filipino sa San Juan City, nagtipon-tipon ang mga pro-Duterte, no? Mga pro-Duterte supporters, ay iba-ibang grupo 'yon. At sa pagtitipon kanina, ano doon, ang pinatampok doon ay ang pamumuno ni Baste. Si Baste ang pinili nilang mamuno sa bagong binuo nilang koalisyon. Ang tawag ng koalisyon na binuo kanina ay RAGE. Kakatawa nga eh. Reform Alliance for Good Governance and Accountability. Paano naman ang Duterte magiging para sa good governance at accountability? Ano nga ang kanilang pamamahala? Ano bang nangyari sa panahon ng Duterte? Patayan dito, patayan doon. Yung mga korupsyon, nakawan. Hanggang si Sara na maging vice president, grabe ang mga korupsyon. Tapos sasabihin mo, good governance. Tapos accountability daw. Ayaw nga nila na si Duterte panagutin sa mga ginawa nitong krimen. Ayaw nila na si Sara harapin ang impeachment. O paano mo nasasabing accountability? Pero ang isang bagay dito, grabe yung mga sinabi kanina ni Baste. Sa tingin ko, hindi na dapat palampasin ito ni PBBM. Yung mga sinabi kanina ni Baste, mga na yon, kung sa mga kabunyog, below the belt na, sobra na. Sobra na yung mga sinabi. Actually, nitong nakaraang mga araw, makikita mo, grabe na ang propaganda ng mga pro-Duterte. Masyado ng bastos. Katulad nung isang yung DDS na nasa Dubai, Iloy Bugris ba yun? Grabe, sobrang bastos. Natutuwa naman ang mga DDS doon. Pati sila Sara, hindi naman yun pinagsasabihan. Talagang mga kabunyog, grabe. Pero yung speech kanina ni Baste, mahaba yung kanyang speech kanina doon sa pagtitipon ng mga DDS. Ang isang bagay doon na sabi ko, grabe ito. Sabi niya, isang ulo lang ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos. Grabe. Kumbaga, ano ba yan? Kung titingnan mo, mga kabunyog, actually, grabe na. Dapat sa parte ng administrasyon, hindi na nila palampasin to. Yun lang pagkakalat na patay na daw si Marcos, na daw ito, malala na ang sakit, stage 4 colon cancer, na-confine daw sa hospital sa St. Luke's, hanggang tapos kinalat na nila, patay na. Nasa freezer na nga daw eh. Grabe. Ano yan? Kumbaga tapos ito naman ngayon, si Baste Duterte, hindi, hayag-hayagan niya, sinabi niya, si Bongbong, ang mga Marcos, swindler. Ganun talaga yung term na ginamit ni Baste kanina, swindler. Kaya sa totoo lang, medyo na ito, grabe na. Pag pinanood mo yung speech kanina at nagsasalita si Baste, habang nagsasalita, kumakain ng ngumunguya ng chewing gum. Talagang kumbaga, yung ugaling Duterte. Ugaling Duterte talaga. Kanina sabi niya, ang mga Marcos, yan? Swindler yan. Swindler daw. Kung sa una, mayor yan mayor. Public official yan. Tapos ganyan. Grabe. Ito mga kabunyog, mga kababayan, kung papakinggan mo yung speech kanina ni Baste, natutuwa siya doon. Sabi niya, yun daw ang nararamdaman niya eh. Natutuwa siya doon. Tapos yung mga supporters naman, tuwang-tuwa rin. Kahit yung yung nitong nakaraang mga araw, grabe yung mga mga pinupost ng mga DDS. Yung yung tungkol sa health, kalusugan ni PBBM. Na daw, malubha na daw ito. Tapos marami daw pulis sa St. Luke. Pagkatapos diniklara nila patay na. Grabe. Kaya kung titingnan mo mga kabunyog, mga kababayan, ako pinapanood ko yung nila, yung activity nila kanina doon sa Club Filipino. Pinanood ko buong speech ni Baste. Buong speech ni Baste pinakinggan ko. Habang nakikinig ako sa kanya, sabi ko, Duterte. Duterte. Yan? Bastos, mayabang, nagmumura, nagbabanta, yung digong style. Kanina, nagbanta siya sa kanina sa San Juan, doon sa Club Filipino. Sabi niya, babawiin daw nila. Ang pagkakasabi niyang eksakto, yan, kinupya ko pa nga eh. Sabi niya, 2016, all over again. We will reclaim the country and bring it back to the people. Grabe. Babawiin daw nila ang kapangyarihan. Kaya ang panawagan niya kanina sa mga supporters nila, nagdeklara na daw ang kapatid niya, sabi niya, tatakbo si Sara, umilos na tayong lahat.
Yun, matindi. Talagang agawin daw ang ano, agawin daw ang kapangyarihan. Ang tinawag niya si ano, si PBBM na bangag, hmm, swindler, mga matitinding ano, mga mga salita na hindi mo aasahan sasabihin ng isang mayor sa presidente yan. Sasabihin ng isang ano, public official. Kaya ano ito mga kabunyog, medyo at yun nga ito, isang ulo lang ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos. Ano 'to, medyo ano 'yan, grabe yung speech kanina ni Baste Duterte. Talagang inaano niya, yung mga supporters nila kanina, ina-agitate niya na dapat manalo si Sara, dapat gawin nila lahat para ano, maagaw nila ang ano, ang makabalik uli sa kanila ang puder. Katulad daw ng ginawa nila noong 2016. Kaya ano 'yan, kaya ano ito mga kabunyog, medyo iba na yung ano, iba yung speech kanina ni Baste. May ano na, may siya rin mismo nagsabi siya, sabi ni Baste, medyo nanahimik ako nung nakaraang mga araw. Pero ngayon, ano na uli ako, balik na uli ako, sabi niya. Ha? Sabi niya, nagpahinga lang ako. Pero, patay na kayo, patay na uli kayo ngayon. O, ang sinasabihan niya, binabantaan niya ang administrasyon. Nagpahinga lang daw siya ng ilang panahon, pero ngayon daw, ha, patay na naman daw sila. Parang Sara, parang Digong, talagang ano, Duterte yung speech niya kanina. Tuwang-tuwa naman yung mga supporters kasi yun yung gustong marinig ng mga supporters. Napalaban na si Baste, palaban na ang Duterte. Hindi natatakot, bastos, minumura si Marcos, ang administrasyon. Yan yung ano kanina. Akala mo naman, akala mo kanina sa speech ni Baste, sila yung tagapagtanggol ng mga inaapi. Sila yung ano, lumalaban sa katiwalian. Sila yung ano, ah, papanagutin daw nila ang mga dapat managot. Kaya nga yung grupo nila ang nabinuo kanina ang tawag RAGE, Reform Alliance for Good Governance and Accountability. Kailangan daw ano makuha nila ang poder sa gobyerno para maisaayos uli ang gobyerno, good governance. Kailangan daw mapanagot ang lahat. Eh, ano, kala mo naman sila malinis. Akala mo sila walang kasalanan sa bayan. Kaya nga ano matindi mga kabunyog mga kababayan. Kaya ano yun, yung kanina, yung pagtitipo ng mga DDS, nagbuo sila ng kanilang koalisyon. Lahat ng grupo ng mga DDS, binuo nila sa isang koalisyon, ang tawag RAGE. Naghahanda na sila para daw sa pagtakbo ni Sara. Simulan na nila kaagad, sabi ni Baste. At siya ang mamumuno, sabi ni Baste. Dati daw nanahimik siya, ngayon hindi na. Kung nakaraang mga araw daw nanahimik siya, ngayon hindi na. Lalaban na siya uli, sila. Isa lang daw na ulo ang kailangan nila. Ang ulo ni Bongbong Marcos. Ayan. Yan mga kabunyog ang mga ano kanina. Ngayon, ang talagang ano nila, lininaw kanina ni Baste, ang dapat na nilang gawin, dahil nagdeklara na daw ang kapatid niya na si Sara, natakbo talaga, at ano na, talagang sila dapat ay magsimula ng kumilos. Ayun. Actually, kanina ang panawagan nila, ano na, kumilos na. Lahat ng grupo ng Duterte na miniting nila kanina, magsisimula na daw silang kumilos. Kasi, babawiin na nila. Sabi niya, 2016 all over again, reclaim the country. Gusto nilang ulitin yung tagumpay nila noong 2016, nung panahon ni Duterte. Para magawa daw nila yon, hindi daw sila aasa sa mga politiko. Kaya yung mga nandun daw kanina sa pagtitipo na yon, mga ano yon, iba-ibang grupo. Sa masa daw sila aasa. Direct uli daw sila sa tao. Ganun yung ano nila. Kung noon daw nagsimula sila, sa iilan lang sila, at saka mga sako lang ang ginamit nila, yung ginawa nila daw na estratehiya para manalo noon ang Tatay Digong nila, ngayon daw uli ang gagamitin kay Sara. Oh. Kaya ano daw, kumbaga ngayon, ang gagawin nila, direkta sila sa tao. Direkta daw sila sa tao. Yung mga grupo daw na nandun kanina, mga leaders yun ang magtitiyak na mananalo si Sara. At maaga pa, magsisimula na sila. Kung dati nangampanya sila na kahit walang pera, dati daw nangampanya sila, walang mga tarpulin, sako lang. O yun daw uli ang gagawin nila. Babawiin daw nila uli ang puder. O yun. So, ang panawagan ni Baste, bawiin uli ng Duterte ang pwesto, ang puder. At inaasahan nila, mananalo daw sila dahil sa survey, malakas daw si Sara. At umaasa sila doon sa mga taong umattend kanina sa pagtitipo nila. O yan mga kabunyog ang pinaka ano kanina. Kaya lang yun na nga, ang mga speeches kanina, laban sa korupsyon, para sa reforma sa paggugobyerno,
ibalik daw yung gobyerno ng ano ng good governance kasi ang panahon daw ni Digong maayos na paggogobyerno o pamamahala. Actually sa simula pa lang kanina, maano ka na eh. Yung prayer pa lang, sa prayer pa lang, ang panawagan nila doon sa panalangin, ah, sana daw matupad ang layunin ng grupo nila. Katotohanan, pananagutan, mabuting pamamahala. O yan ha. Yan yung kanilang inano kanina ha. Kailangan daw maagaw uli ng Duterte ang gobyerno, makuha uli nila para mangibabaw uli ang katotohanan, pananagutan, mabuting pamamahala. Ha? Mga kabunyog, paano mo nasabing mangibabaw uli ang katotohanan? Panay fake news nga sila eh. Sabihin mo, mga manunumbalik ang mga fake news, kasinungalingan. Imagine niyo ngayon yung mga yung mga vloggers ng DDS, yung mga trolls nila, yung mga supporters nila, sus, grabing kinakalat na mga fake news. And yet, sabi nila, dapat daw makabalik ang Duterte para mamayani uli ang katotohanan. Ha? Katotohanan. Katotohanan daw. At saka, pananagutan. Kasi yung mga kurap daw dapat mapanagot. Grabe. Katotohanan ha, katotohanan, pananagutan, at mabuting pamamahala. Ay, grabe. Yun yung kanilang slogan. Katotohanan, pananagutan, mabuting pamamahala. Pag tiningnan mo, yung tatlo nilang parang core principles nila, yung core principles nila, katotohanan, pananagutan, mabuting pamamahala, baliktad. Baliktad. Paano mo nasabing katotohanan? Sus. Ano nga sila, pasimuno nga ng mga kasinungalingan. Paano mo masasabing pananagutan? Ayaw nga nila si Duterte mapanagot sa mga ginawa nitong pagpatay. Ayaw nga nila si Sarang isa lang sa impeachment. Ayaw nga nilang sagutin ang mga issue laban sa kanila. O paano mo masasabi ngayon na pananagutan? Mabuting pamamahala. Paano ka nangyari mabuting pamamahala? Kabastusan, pagmumura, patayan dito, patayan doon. Yan ba yung mabuting pamamahala? Ay, matindi. Pero yun na nga, ang sinasabi ni Baste, bawiin daw ulit. Babawiin daw nila ang puder. Ang kapatid niya na raw ang magiging sunod na Pangulo sa 2028. Sigurado na daw sila. Gagamitin uli nila yung estratehiya daw na ginamit nila noong 2016. Direkta daw sila sa tao. Hindi daw sila aasa sa mga sa mga politiko. Kasi ang nagpanalo daw kay Duterte ang tao. Wala daw silang pera. Ano daw? Yun ang gagawin daw nila. Ha? Actually, sa totoo lang mga kabunyog, pag pinakinggan mo yung mga speeches kanina, sinasakayan nila yung issue ng itong crisis ngayon na nararanasan natin. Sinasakayan nila ito. Sabi nga nila, nagrarally sila ngayon sa liwasan eh. Sila Leandro Libeste. Saka yung mga DDS. Actually, mayroong sinabi si Libeste na medyo ibang klase. May ibig sabihin eh. Ito lang Sabi ni Libeste, nagrarally sila ngayon doon sa liwasan. Kasi hinihiling nila na alisin na yung mga BAT. Isuspindi na ang BAT, ubabaan sa 10%, galing 12%. Yung fuel excise tax, alisin na. Pag hindi pa daw yung pinakinggan, sabi ni Leandro Libeste, nagsalita siya kanina eh, sabi niya, at kung hindi pa daw pakikinggan ang kanilang mga panawagan, kayo nang bahalang mag-decide kung ano ang dapat bumaba. Actually, yun eh, may meaning ang ibig sabihin nito. Parang nagbabanta, no? Sabi ni Leandro Libeste sa speech kanina, sana pakinggan ng pamahalaan ang aming panawagan na ibaba ang BAT, ibaba ang presyo. Kung hindi, kayo na ang bahalang mag-decide kung ano ang dapat bumaba. Kumbaga may mga meaning ang mga kanina. Nang uudyok na naman kanina sa ito pa. May post na naman si Romeo Poquis, yung retired general na DDS. Sabi niya, mga kababayan, hindi na ito simpleng panawagan, ito ay sigaw ng bayan. Sobra na, hindi na namin kaya. Kailangan na nating kumilos. Kumbaga, na naman, mga kabunyog, kapag ang bayan ang kumilos, walang kapangyarihang kayang bumaliwala. Kanina eh. Ginagatungan nila, ang ginagawa ng mga DDS, sinasakayan yung issue ng laban sa korupsyon. Pinapalabas nila na parang sila champion ng anti-korupsyon. Samantalang ang totoo, sila rin mismo corrupt, yung mga nandun kanina. Ang mga doon, sila Mike Defensor, mga tao ni Gloria Arroyo, si Esperon. Bakit? Yung administrasyon ba ni Gloria hindi corrupt? And yet kanina, ang bukang bibig nila, labanan daw ang korupsyon. Samantalang si Sara nga, ang daming kaso ang daming issue ng korupsyon, ayaw niyang sagutin, ayaw niyang harapin. Sila Bongo, nandun kanina, ang dami ring kaso ni Bongo na plunder. Kaya lang sa kanila kanina, habang nagsasalita sila, akala mo, wala silang korupsyon. Hindi, sa totoo lang. Dahil nga maraming korupsyon ngayon na nai-expose.
Dahil nga sa kampanya ng gobyerno laban sa korupsyon, hmm, kumbaga ang gustong palabasin ng mga Duterte, nung mga nagtipon-tipon kanina, ano yan, kita nyo, grabe ang korupsyon sa ilalim ng administrasyong Marcos. Mabuti nung panahon ni Duterte, wala. Kaya ibalik natin ang Duterte. Ay, grabe. Ha? Kaya, matindi nga mga kabunyog. Ang nang ano kanina, yung pagtitipon. Parang sila, yung mga nagtipon kanina, parang sila, mga anti-corruption. Wow. Anti-corruption daw sila, yung mga nagtipon kanina. Oh, si Mike Defensor kanina, si Vic Rodriguez na kaya nga sinibak sa pagka-executive secretary dahil sa maaga pa, hindi pa nga tumatagal ang administrasyon ni Marcos, kauupo pa lang, grabe ng korupsyon. Di ba? And yet, ang lakas ng loob nilang magsabing laban sila sa korupsyon. Kanina, ha? Oh, ay mga kabunyog, mga kababayan, sa totoo lang. Oh. Ngayon, sa nangyayaring ito, sa tingin ko, dapat ano na to? Ang administrasyon ni Marcos, hindi na ito dapat palampasin pa. Ha? Masyadong mabait kasi si PBBM. Masyadong mabait. Pero tingnan mo ang ginagawa sa kanya. Tinawag siya kaninang swindler. Oh, sinabi pa ni Baste, isang ulo na lang ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos. Ano pa ba yun? Tinawag talaga siyang bangag. Oh, kawatan daw, kawatan. Hindi, totoo. Yan yung mga ginamit kanina ni Baste na mga termino. Kawatan, bangag, at swindler. So, yan yung ano. So ngayon, ang sinasabi, ang ano dito, anong gagawin ng gobyerno dito? Nakita nyo nitong nakaraang linggo, kahit nga si Yusek Claire Castro, galit na galit. Oh, kasi nagkakalat ang mga DDS, patay na si Marcos. Ha? Mayroon pang isang vlogger na DDS doon sa Dubai, yung Eloy Bugris, grabe. Talagang super bastos. Oh, and yet hinahamon sila. Hinahamon ng administrasyon. Oh, sige, kasuhan niyo ako. Si Harry Roque hinahamon si Rimulya. Kailangan na talagang may ipakita dito. Kaya nga itong impeachment ni Sara, dapat nito maituloy, maisulong ito. At kahit sa Senado, gamitin na ni Marcos, ni Bongbong, ni PBBM ang kanyang kapangyarihan. Sus naman. Ha? Sinasabi lang na walang pakialam ang executive sa impeachment. Bakit? Si Pinoy. Si Pinoy ba hindi nakialam sa impeachment ni Corona? Siyempre, hindi naman yan aaminin. Siyempre, hindi naman sasabihin yan. Pero mai-impeach ba si Corona kung hindi gumalaw si Pinoy noon? Maraming senador noon ay acquittal kay Corona. Pero nang gumalaw si Pinoy, gumalaw yung mga tao, 'di ba? Pinag-usapan na namin 'yan ni Llama sa aming talakayan, 'di ba? Oh. Pero dito, ano na 'to grabe na 'tong ginagawa ng Duterte. Talagang all-out offensive na laban sa Marcos. At kung kinakailangan talaga na magkaisa na ang lahat ng mga persang anti-Duterte, gawin na. Agahan na rin. Kanina nagkaisa na ang lahat ng persang pro-Duterte. Yun ang tinipo nila kanina. Di dapat magkaroon na rin ng pagkakaisa ng lahat ng persang anti-Duterte. Di ba? Totoo lang. Ha? Bakit nagtatrayong ang masasama, ang kasamaan? Dahil hindi gumagalaw ang mabubuti. Ha? Di ba? Evil triumph because good men do nothing. Di ba? Yan yung kasabihan Evil triumph because good men do nothing. Ito, ang persa ng kasamaan, ang persa ng kasinungalingan, napapauna na. O, hahayaan mo ba yan bumilo pa ng bumilo yan? Dapat magsimula na rin ang persa ng katotohanan, ang persa ng kabutihan. Ha? Ako ayaw kong sabihin na righteous. Pero alam naman natin Alam naman natin ang kinakatawan ng Duterte, China, patayan, kamastusan, pagmumura, 'di ba? Kawalan ng respeto sa batas, 'di ba? Alam naman natin kung ano ang nire-represent na pamamahala ng Duterte. Ha? Ang kinakatawan na pamamahala ng Duterte ay patayan, pagmumura, kabastusan. Ha? Yan yung pamamahala ng Duterte. Ano yan? Everybody happy. Lahat ng kurap, natutuwa. Ngayon, anong gagawin ng mga pwersang anti-Duterte? Dapat kumilos na ngayon pa lang. At sa parte naman ni PBBM, siya naman ang presidente. Siya ang ginagrabe dito. At ito ang banta na ito ni Baste, isang ulo lang ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos. Makikita mo na ngayon, pag nakabalik ang Duterte sa poder, sino ang unang gagantihan nila? Marcos yan. Marcos yan. Di ba? Hindi naman tinatago ni Baste, yung salita kanina ni Baste. Hindi naman tinatago kung anong gagawin nila pag nanalo sila, pag nakabalik sila sa poder. Di ba? Kaya ano rin to, sa parte ng administrasyon, ano ito? Matindi itong mga binitiwan kanina, di ba? Makikita mo, babawiin nila ang poder. Yun ang sinabi kanina. At isa lang na ulo ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos. Ayan, yan sa totoo lang mga kabunyog. Alam natin kung anong mangyayari pag nakabalik ang Duterte.
Alam natin kung anong mangyayari. Paghihiganti yan. Revenge. Maghihiganti yan. Hmm? Yan yung ano, yan yung tema, yan yung ano kanina, tono ng pagsasalita ni Baste.